Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang aking ibabahagi sa inyo ngayon ay ang aking ginawang 8% Income Tax Guide. Ang 8% ay para lamang sa mga self-employed individuals na may gross annual sales na 3 million and below. Pag lumampas na ng 3 million, ay hindi na pwedeng mag-avail ng 8% tax dahil ang taxpayer ay subject na sa value-added tax. Ang 8% income tax rate ay maganda sa mga freelancers kasi kukonti lang yung mga expenses sa kanilang line of business, sa mga professional, sa mga services. So, more on labor kasi. So, wala siyang mga cost of goods sold. Unlike sa merchandising business na malaking portion ng cost ay yung cost of goods for sale. So, mas advisable na gamitin itong 8% income tax rate para sa mga professionals at sa mga businesses na service-oriented. Itong aking sample ay based sa actual gross receipts ng aking client na professional. Siya ay isang freelancer. Based on her records for the first quarter 2024, meron siyang total gross receipts na 251,827. For the second quarter, 97,971. For the third quarter, 136,322. And for the fourth quarter, 323,164. Total annual gross sales niya ay 809,284. Meron din siyang mga tax credits. Ito yung merong BIR Form 2307 na proof of withholding galing sa kanyang mga clients. So, nilagay ko na dito for the first, second, and third quarter. Tapos mag-total kasi ginamit na siya sa quarterly income tax return. Then sa ang tax credits niya for the fourth quarter ay 25,775. Kung gusto niyo pong makakuha nitong aking 8% income tax guide, ilalagay ko po sa description ng aking video. Kapag na-view nyo po, dahil ito ay pwede lang i-view. So, pag na-open nyo na siya, pwede kayong mag-download. Yan. Para magkaroon kayo ng copy. Kapag nilagay nyo dito ang inyong gross receipts, pwede siyang monthly. Pwede nyong ilagay monthly ang inyong gross receipts. Then, automatic na siyang mag-sum up. Okay. Total na lang for the quarter ang aking ipapakita. Then, total na rin siya for the tax credits. Summary na siya ng mga BIR Form 2307. Itong mga tax credits na to, BIR Form 2307, yan ay ginagawa ng Summary Alpha List of Withholding Taxes. Pwede kayong mag-PM sa akin para bigyan ko kayo ng guide din kung paano gawin ang Summary Alpha List of Withholding Taxes. Itong fourth quarter ko, meron na akong summary list of withholding taxes. Meron siyang 25,774 and 85 centavos. Kung napansin nyo, dito sa aking mga figures, naka-round off na siya. Kasi sa ating ITR, sa EBIR form, naka-round off na ang mga decimals. Okay.
Pwede na itong gamitin ng aking 8% income tax guide sa quarterly income tax. Ang sample natin ay for the year 2024. So, kita nyo dito, nakalink na siya sa first quarter, 251,827. Then, pag first quarter, wala siyang previous quarter na income. So, automatic na siyang mag-total. Then, allowable deduction, naka-formula na siya if your gross sales is less than 250 is equal to or less than 250. So, maximum 250,000. So, sa first quarter pa lang, nag-exceed na siya sa allowable deduction na 250,000. Kaya meron na siyang taxable income na 1,827. Ang tax due ay 146 pesos. Meron siyang tax credits. Ang summary na ng first quarter na BIR Form 2307. Yan ay nagawa na ng Alpha List at nasubmit sa e-submission. Kaya meron siyang tax amount payable or overpayment. So, excess pa siya. Pakita ko sa inyo yung 1701Q. Ito siya, ang page 2 ng 1701Q for the first quarter. Yan siya, number 47, ang gross sales, 251,827. Then, number 52, allowable deduction, 250,000. Taxable income to date, 1,827. Tax due is 146 pesos. Dito sa Schedule 3, tax credits or payments, wala siyang prior year excess credits. Itong prior year excess credits ay applicable sa mga taxpayers na may operation last year. So, sa kanyang 2023 na income tax return, wala naman siyang excess tax credits. May binayaran pa siyang 11,446 noong taxable year 2023. Okay. So, walang excess tax credits from the previous year. Tax payments for the previous quarter, wala din dahil first quarter ito. Creditable tax withheld for this quarter is 18,327. Dito siya nilalagay sa number 58, yung ating tax credits. Okay. Punta tayo sa second quarter. Sa second quarter, ang kanyang sales ay 97,971. So, ito yon 97,971. Then, add taxable income from previous quarter. Yung previous quarter natin, nakalink na siya. Ito siya, cumulative income from first quarter. 251. So, first quarter and second quarter, pag in-add natin, magkakaroon ka ng total na 349,798. Less allowable deduction. So, maximum na 250,000. Ang 250,000 ay for the whole year na. So, nandyan lang siya palagi kapag nag-exceed ka na ng 250,000. So, taxable income for the second quarter is 99,798. Tax due is 7,984. Total payment for the previous quarter, wala. Kasi excess tax credits pa nga tayo. Creditable tax withheld for the previous quarter, yung 18,327. Okay. Ito yun. Yan, galing siya dyan. Tapos ito. Galing din ito dito sa first quarter. Okay. Creditable tax withheld for this quarter, 1,971. Ito. So, lagay ko dito sa number 58. Then, total amount payable or overpayment. So, excess tax credits pa rin siya na 12,314. Tingnan natin sa 1701Q for the second quarter. Ito na siya. Sales,
kopyahin na lang doon sa aking tax guide. Number 47, may number na, 97,971. Add total taxable income from previous quarter, number 50, 251,827. Cumulative taxable income, 349,798. Less allowable deduction of 250,000. Taxable income to date, 99,798. So, may tax due dapat na 7,184. Pero dahil meron tayong BIR Form 2307, total na ng first and second quarter, 20,298. So, excess pa tayo ng 12,314. For the third quarter na sales, 136,322. Add taxable income from previous quarter. Ito kaya, yan. Cumulative. So, kini-carry over lang siya ang previous quarter na income. Total cumulative income. So, total na for the first to the third quarter, 486,120. Less allowable deduction of 250,000. Sa mga nagtatanong kung quarterly ba yung 250,000, pwede siyang gamitin quarterly. Nandyan sa quarterly. Mag-a-appear siya sa quarterly income tax. Pero for the whole year, 250,000 lang talaga siya. Taxable income, 236,120. Okay, tingnan na natin dito sa 1701Q, third quarter. Sales, 136,322. Then, add yung previous quarter na cumulative income, 349,798. Taxable income to date is 486,120 less allowable deduction of 250,000. So, taxable income to date is 236,120. Tax due, 18,890. Pero dahil marami tayong tax credits, for the third quarter, mayroon tayong tax credits na 4,761. Ito. Yan, 4,761. Kaya, total tax credits natin is 25,059. Excess pa tayo ng 6,169. Okay, equal. Pwede nyo na itong guide ko, pwede nyo kopyahin kapag nagfa-file kayo ng 1701Q at saka annual income tax. Dito na tayo for annual income tax return. Pwede natin gamitin ang BIR Form 1701 version 2018 or ang mas madali na version 1701A. 1701A ay para lamang sa mga taxpayers na nag-avail ng 8% income tax rate or optional standard deduction. Yun lang ang pwedeng gumamit ng 1701A. So, total gross sales natin, 809,284. Less returns, allowances, and discounts, wala. Net sales, 809,284. Ito din yung ililipat natin sa EBIR form kapag mag-file na ng annual income tax return. So, pinapakita ko lang sa inyo yung computation. Pag doon sa EBIR form, automatic naman na siya. Pero itong allowable deduction, kailangang i-type manual encoding ng 250,000. Dito sa worksheet ko, automatic siya na magko-compute. Naka-formula siya equal to number 53 if your gross sales is less than 250,000. 250,000 and below. 250 if your sales is 250,000 and above. So, maximum lang talaga na 250,000. Naka-criteria na yan siya, naka-formula.
So, taxable income ng aking client ay 559,284. Dapat meron siyang tax due na 44,743. Pero meron siyang mga BIR Form 2307, mga tax credits. So, for the first and second and third quarter, ang total natin na tax credits ay 25,059. Ito siya, 25,059. Creditable tax withheld for this quarter. So, for the fourth quarter na lang, ang ginawan ko ng summary alpha list of withholding taxes, 25,774 and 85 centavos. So, naka-round off na siya, 25,775. Total payment previous quarter is wala siyang binayaran dahil excess credits na nga siya. So, meron pa ring excess credits. Tax due minus total tax credits. So, excess tax credits pa rin siya na 6,091. Okay. I-cut ko na tong aking video. Sa susunod na video ko, ipapakita ko na kung paano mag-file sa BIR Form 2307. Kung bago lang kayo sa aking channel, pwede po kayong mag-subscribe sa aking channel. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, pwede po kayong mag-like, mag-comment, at mag-share para marami po tayong matutulungan. Pwede din kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME, kung gusto nyo pong mag-avail ng aking one-on-one tutorial service. Thank you so much, guys. Bye!